Akala mo ba madali lang ang poultry business? Yung tipong bili ng sisiw tapos pakain tapos benta na equals kita? Mali ka dyan. Maraming nalulugi dito, hindi dahil sa manok, kundi dahil walang strategic plan. Kaya sa episode 1 ng ating miniseries, pag-uusapan natin ang pinaka-foundation ng isang successful na poultry business, the WWWH or the what, why, when, where, who, at how in a poultry business. Ano nga ba ang poultry business? Ito ay negosyo na nakafocus sa pag-aalaga ng broiler o 45 days layer o paitlogan at native chicken. Pero hindi lang ito basta pag-aalaga. Isa itong 1. Production business, 2. Supply chain business, 3. Cash flow business. Ibig sabihin, hindi lang ito hobby, ito ay system-based na negosyo. Bakit mo dapat piliin ang poultry business? Dahil ito ay 1. High demand, 2. Daily consumption product, 3. May mabilis na ROI kung tama ang sistema na ginagawa mo. Kahit may krisis, kahit may inflation, kahit may problema ang ekonomiya. Kumakain pa rin ang tao. Ibig sabihin, ito ay necessity-based negosyo, hindi uso, hindi seasonal, pang long term. Kailan ang tamang timing mag-start? Hindi kapag may extra ka lang kapag nainganyo kasakitan ng iba o uso ang manukan. Ang tamang timing ay kapag may kaalaman ka, may plano sa cash flow, may target market. Hindi emotion ang basehan, dapat preparation. Saan ang tamang location? Hindi lang basta may lupa kang pagtatayuan pwede ka nang mag-business ng poultry. Ang dapat, hindi masyadong matao ang lugar. May maayos na ventilation ito, accessible sa suppliers ng feeds at buyers, at ang huli at lalong higit sa lahat, may waste management system sa lugar. Dahil kapag maling location ang napili mo ay magre-resulta ng 1. Stress sa manok, 2. Mataas mortality rate or death rate ng mga manok mo, or 3. Mabagal ang growth, 4. Mababa ang kita. Location equals profit factor sa poultry business. Paano nga ba talaga nagsisimula ang poultry business? Hindi ito nagsisimula sa pagbili ng sisiw. Ang totoong simula nito ay dapat may system ka. Step 1. Piliin ang tamang type kung broiler ba para sa mabilisang bentahan, layer ba para sa long-term income, native ba para sa premium market. Dapat naka-align sa target buyers mo. May step 2, kilalanin ang market. Sino ang pagbebentahan mo? Palengke ba? O resellers? O restaurants? O direct buyers? Kasi kapag walang kang target market, ang tawag dyan ay pag-aalaga lang ng manok at hindi yan pagnenegosyo. At ito ang isa pa sa W, ang who is your target customer or target market mo. Step 3, planuhin ang budget mo. Hindi lang ito basta sisiw ang gastos mo. Kasama dito ang una ay feeds, pangalawa ay bakuna, pangatlo ang kuryente. Pang-4 ang tubig, pang-5 ang labor, at ang pang-6 ay ang maintenance ng mga manok. Dapat alam mo din kung kailan lalabas ang pera at kailan babalik ito. Step 4, ihanda ang housing, hindi kailangan mahal. Pero kailangan ito ay may ventilation, malinis, hindi crowded ang kulungan, at dapat ito ay protektado sa init at ulan. Ang kulungan ay ang iyong production area. Step 5, ayusin ang supply chain. May trusted ka dapat na supplier ng sisiw, feeds, gamot, at higit sa lahat, may ready ka ng buyer bago pa ang harvest. Para sa ating step 6, may selling strategy, hindi pwedeng bahala na pag malaki na sila. Dapat may plano ka sa business mo. Ang una ay paano mo ibebenta ang harvest mo. Ang pangalawa, kanino mo ibebenta ang harvest mo. At ang pangatlo ay kailan mo dapat ibebenta ang harvest mo. Step 7, mag-set ng target harvest date. Kailangan alam mo kung kailan ang harvesting period ng poultry business mo. Halimbawa sa broiler, may target days ka 45 days ba or 30 days? Sa layer o itlogan, may target date ka ng start ng production ng mga itlog. At para sa native chicken, alam mo ang target growth cycle ng mga manok. Kung hindi naabot ang target na harvest date, may problema. At dapat mo itong i-investigate, i-solve agad. Dahil ang delay sa harvest ay dagdag gastos, dagdag feeds, dagdag risk. At sa long run, pwede nitong kainin ang kita ng negosyo mo. Pindon, ang poultry business ay hindi nagsisimula sa manok. Nagsisimula ito sa pagplano, sa sistema, at sa direksyon na gusto mong patunguhan ng business mo. Kapag may sistema, doon nagsisimula ang tunay na kita.
Marami ba kayong natutunan sa ating first episode? Comment down below kung yes o no. Save mo ito kung nagbabalak kang mag-poultry business. Send mo ito sa business partner mo para sabay kayong matuto. Excited ka na ba sa next episode ng ating mini-series on strategic planning for poultry business? Sa susunod, malalaman natin ang requirements, setup, budget needed para sa small, medium, large poultry business. Ako si Coach Joy J, your business consultant. Hindi lang ako nagtuturo, inaayos ko rin ang negosyo ninyo. From accounting system, collections, business problems, startup and expansion. At pati ang promotion ng iyong business ay ginagawa ko. Small food business ka man o medium business na gustong ma-promote, DM me for more info. Keep grinding, King o Queen, hanggang sa susunod na episode. Mga kanegosyo.